Hello, good evening guys. Welcome to my vlog. Guys, kumakain ba kayo ng Chinese fried rice? Of course, kumakain kayo. Natutunan ko ito guys nung nag-OFW ako sa Oman. The capital city is Muscat. So, 3 years ako sa Muscat. Muscat. Yan, pronounce nila. Ito pala guys yung souvenir ko doon. Isa sa mga souvenir ko. Marami akong picture doon pero wala akong napaprint kahit isa. Nasa nasa old account ko nandoon lahat. Ayan o. Ito yung kanjar. Meron akong kanjar na keychain na binili ko sa mall. Tatlo kami noon na bumili. Magkakasama kami. Pareho kaming na-return sa agency. So yun. Nakatatlong sponsor ako dun guys. Nagnani ako. Nag-cook ako ng almost 2 years ng caregiver. Yan guys, so ito pala yung fried rice guys, may mais, may corn. Yung iba ginagawa nila ang corn nila is sweet corn na in can. Ang sa akin yung nilaga ko lang na binili ng anak ko. 1 week na ngayon nandito sila. At saka meron akong ang iba hotdog, chicken bilog tong sa akin guys, pag gumagawa ako doon tuwang-tuwa yung mga alaga ko nung nag-alaga ako sa nanay nilang cancer victim sa hospital. Bata pa yon, namatay. Ang ganda-ganda niya, Turkish ang mother nun. So ang ganda-ganda niya, tapos napaka niya demanding. Minsan pinamassage ako, as in kalbo na siya lahat. Meron na siyang breathing apparatus, may catheter, yung mga ganun. Stage 4 na siya. Sa pag-aalaga ko, siya namatay. Na malala na kasi siya. Kaalis ko lang nun sa hospital na sinundo ako para matulog kasi biro yung New Year, nagpuputukan, kumbaga nandun lang ako. Walang mga nurse. Mga nurse doon naging kaibigan ko na Tapos, yun. Ini-imagine kung nagpuputukan na sa Pinas. Pero okay naman. Yung husband niya, Sheikh, napakabait naman sa akin. So yun guys, iba-ibang naging role ko doon. Pero ang hindi ko makalimutan, doon ako natuto sa paggawa ng mga naging cook ako doon. Yung doon, walang doon, chicken lang, walang pork. Ako lang gumagawa. Tapos sa gabi, ang nahirapan ako kasi pika-pika. So ito, araw-araw na nila pinapagawa. Pinatawag ako nung anak. Yung 4 yan sila. 3 silang magkakapatid na ako na nag-aasikaso sa kanila. College na yung lalaki. Sabi niya, Marlene, how did you make your fried rice? Sabi ko, the Chinese fried rice. Sabi ko, pero hindi niya alam, doon ko lang din natutunan sa Oman. Sabi ko, yeah, I know how to make it. Sabi niya, before, we used to order that in the restaurant. May baba and I, that's expensive. So from now on, can you do that for us even every day? We love it very much. So na-appreciate talaga nila guys. Ayan guys. Kaya lang doon, ang garnish ko, it's either parsley or coriander, kusbara. Ang parsley, hindi ko alam kung ano tawag sa Arabic nun. Kahit yung kusbara, hindi ko alam kung ano yan, coriander o parsley. Basta, mahal yung mga ganun guys, mga spices. Doon ako natuto sa madam ko nung nagnani ako at sa anak niya na tinututuran ko mag-English baga. So yun, umalis ako doon na naging caregiver ako, tapos naging ako sa mga ako sa hospital. Naka-4 yata ako doon. Biruin mo yung mga ganung naging buhay ko guys. Natuto ako ng iba't ibang naranasan ko pang sa Spanish na babae na ang asawa Dutch. Grabe, napaka yung guys, galante magbigay ng mga regalo, kaya lang talaga ang hirap pakisamahan ng ugali. Umalis din ako doon. So ang nagtagal talaga ako yung naging cook ako. Naka-4 tapos nag-part-time ako hanggat umuwi ako. Nag-massage pa ako doon guys na ako bumili ng ticket ko kaya
na napakinabangan ko yung massage skills ko, kaya lang ayaw ko na ng ganun, guys. So sa totoo lang, ang hirap maging OFW, lahat tiniis ko. Walang araw doon sa loob ng 3 years na hindi ako umiyak, hindi ako nangangarap na sumakay ng eroplano pabalik ng Pinas. Akala nila madali ang mag OFW, sa totoo lang masaya lang ang pictures. Ang sa pictures ang makikita nyo lang saya at pag nag-day off. Pero ako, guys, pag nagde-day off ako, linggo-linggo na. Nung una, twice a month lang. Minsan nga once a month lang. Tapos, simbahan talaga lagi ang pinupuntahan ko, guys. Kumbaga, ano ko talaga, ino-offer ko yung aking, sa, kay Lord na igabay niya ako. So, yun, nakaraos naman ako, guys. Yun ang pinaka-happiest moment ko nang umuwi na ako. Na, wala nang balikan doon. So, yun. Pero, syempre, dala ko yung mga karanasan ko na, nung nag-caregiver ako sa painter yun, na talagang binibruce walking ko, nakaranas din ako magluto ng mga Tunisian food, yung mga lentils, at saka yung mga red rice na yan. Marunong ako niyan kasi tinuruan ako. Marami din kumain ng luto ko, like Swahili, tinuruan din ako. Yung mga sa African, yung mga goli na yan, na harina lang yun. Tapos sa Omani naman, yan. Tapos doon sa Dutch naman din at sa Spanish, pinagluto nila ako ng pork kasi may pork din doon eh. Kasi sa European living yung village na yun, baga meron doon, legal naman yun, hindi naman tinatago yun. Pinagluto nila ako ng pata ba, kumain din sila. So yun ang aking sharing sa mga karanasan ko sa Oman, guys. Itong Kanjar pala, lock daw ito eh. Isa ito sa marami kong mga souvenir, guys. At saka ang Oman pala is a tourist destination, guys. It's not a side tour, kumbaga siya, talaga siya na should be called na tourist destination siya, kasi ang ganda ng Oman, ang daming doon, mga tourist talaga, na marami ako narating doon, na mga nakarating kami sa Shangri-La Hotel doon, yan, ganda doon, sa Yiti Beach, sa Muscat Hills, yung mga gano'n, nagka-climbing kami doon. Nung nag-caregiver pala ako, yung kapitbahay namin na Pinay, na taga Bicol, asawa niya American, dinadala nila ako sa American Club, na nakakatikim naman ako ng mga hamburger na gawa ng American style. Tapos, nagka-climb kami, pupunta kami ng barka, nagka-climb pala kami sa mountain na by car. So, ang ganda-ganda ng nakarating pa pala ako sa province ng amo ko nung nag-cook ako at nani at the same time. All around din, na yung naging madam ko doon na hindi ko makalimutan, yung na broadcaster sa Oman TV na nakaka-cover siya lagi sa magazine ng Oman. So yun ang nagturo, hindi ko siya makalimutan. Ito din, doon ko rin to natutunan sa kanya eh. So yun, guys, thank you very much kasi mahilig sila ganito. Try nyo rin gumawa, easy lang to, guys. Okay, good evening.